Panginoon. Morning, Uncle. Salamat sa buhay ko ngayon. Morning, Auntie Elena. And Uncle Arnel Valeriano. Ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Good morning, Manang Julia Reyes. Of course, magandang tanghali sa iyo dyan. Yung mga pangaldaw. Julie and Brenda Rosales. Ayan. Thank you very much for joining us live. Welcome back sa ating live streaming. Ayan po. Si Julie at saka kay Brenda Rosales. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Yes, good morning, Ma'am Gloria Andres Lacinio. Maraming salamat po for joining us. Welcome po sa ating programang Morning Coffee Devotion. Ma'am Telma, harapan ko na tilaw na ipagabigat mo, Pastor, kaya amin nga kakape. At hindi amin kape dita. At tune in kayo, kaya ating Morning Coffee Devotion tayo. Tayo magsasalitaan, isasaw ni Apo. Naiso, hindi makipay, pikirin. Hindi ka naruwa, kagkastan mo, hindi magpagita yun. Yes, good morning, at salamat sa Panginoon for this new day. Today is Saturday, May 8, 2021. Ganun po, kabilis ang araw, mga kakape. Kaya, mag-isip-isip po tayo at ating pong planuhin mabuti kung paano natin gamitin ang mga oras natin sa maghapon para maging mas makapagbigay po tayo ng tuwa sa ating pong tagapagligtas, sa ating pong Diyos na nagdalang sa atin. Yes, good morning, Cas Eugene Sumera Asuncion dyan sa Toronto. Ayan. Limbag oras mo dito, Cas, kasama kanya ipag. Good morning, brother, and to all kakape. Stay safe, everyone. Yes, thank you very much for that, Uncle Arnel. Amen. May sama pa yung kanta kapsat nga gayen. May sama pa yung kanta at intayo dunggun. Nga kasa naipaay, ken kinanta iti kapsat tayong adat ijay Sunderland. Okay? Ni Brother Edgar Alonso. Nga datita Sunderland, England. Huwag mo sanang isipin. Ayan. Sa lahat naman nangyari sa ating pong buhay, sa mga sitwasyon, circumstances, na kung alam natin na napakaraming mga pagsubok, huwag nating isiping iniwan tayo ng Diyos. Huwag mo sanang isipin. Huwag mo sanang isipin, iniwanan na kita. Lagi lang nakikita sa paglipas ng araw, at ating nalalaman ang iyong pagdurusa. Yes, good morning, Ma'am Gina Balanay Pailon. Welcome po sa ating po Morning Coffee Devotion. Salamat po. God bless you and peace be with you, ma'am. Rizalito Lopez, and of course kay Ma'am Flores. Good morning, good morning. And yes, Cas Eugene Sumera Asuncion, we will be praying for you, and we are praying for you. Don't forget that, mga kakape, tayo ay dapat nagtutulungan when it comes to panalangin. Dahil mas maraming nanalangin, mas malaki pang puwersa, mas malakas ang puwersa na magkakaroon ng tendency, mas malakas ang tendency na ang Diyos po, Kanya po ibigay ang ating po mga hinihiling. So magandang umaga po sa ating lahat. Sa palad ko'y sinulat na. Yes, good morning, Rodrigo Almonja. Welcome sa ating MCD.
Kung ako'y Peace be with you. kailangan, kung ako'y hinahanap, tumawag ka't manalangin, at ako'y mangungusap. Huwag mo sanang isipin, hindi kita pinapansin. Morning, Brother John Variasanya. Huwag mong kalilimutan ang inalay ko sa'yo. Kahit ang aking buhay ay aking inihain, tulad ng ginawa ko sa krus para sa'yo. Huwag mo sanang isipin, nalimutan na kita, dahil ang iyong pangalan sa palad ko'y sinulat na. Kung ako'y kailangan, kung ako'y hinahanap, tumawag ka't manalangin, at ako'y mangungusap. Morning, Meredith del Maningas. Huwag mo sanang isipin, At lalagyan sa Pasig City. Good morning. kita pinapansin. Huwag mong kalilimutan ang inalay ko sa'yo. Kahit ang aking buhay ay aking inihain, tulad ng ginawa ko sa krus para sa'yo. Amen. Huwag mo sanang isipin, hindi kita minamahal. Ang katotohanan, kita'y minamahal. Ayan, maraming salamat, Brother Edgar Alonso. Nandyan po sa Sunderland, England for that song, Huwag Mo Sanang Isipin. Yan po, muli, good morning po sa ating lahat. Magandang umaga. Welcome po sa ating pong morning coffee devotion, na kung saan, kung kailan tayo ay bagong gising, sa mga nandito po sa Asia at nagkakape o nagtiti, whatever na iniinom mo ngayon, maybe hot water only o gatas, sama natin ang milk tea, whatever you are drinking right now, as we are together, magkakaibang taste, magkakaibang brand, pero ang mahalaga, tayo po ay nagkakaisa para sa salita ng Diyos na ating po pagbulay-bulayan ngayong umagang ito. Okay, magandang tanghali po dyan po sa Hawaii, magandang hapon po dyan po sa Canada, magandang takip silim dyan. Okay, at saka magandang gabi po dyan po sa England, dyan po sa Kent, Ma'am Jen Aljen, dyan po sa Sunderland, Brother Edgar Alonso, pati na rin po dyan sa London, kung saan ang aking pughibag na si Ate Mila Asuncion, and of course, kasama na rin po dyan sa Norway, sa Spain, at saka sa Switzerland. Magandang madaling araw po dyan po sa Taif, Saudi Arabia, sa KSA, pati na rin po sa UAE. Magandang madaling araw at hating gabi po sa inyo habang kayo nanonood. Maraming salamat po dyan po sa Oman, sa Daman, sa Kuwait, sa Qatar, dyan po sa Dubai. Maraming salamat po sa inyong laging pagsubaybay. At sa lahat po ng dako ng mundo na kung saan inaabot po ng ating pong programa, nang dahil po sa inyong pagsishare. God bless you po and peace be with us all. And of course, dyan po sa San Francisco, California. Ayan po. Okay, kung nasaan po si Ma'am Emerita Baptista Corpus. Yan sa Texas, kung nasaan si Brother Bongbong Almasan with Stephanie. Magandang oras po sa inyo. And may God bless us all. And may God give us peace and joy within. Ayan po. So, if you have prayer requests, mga kakape,
please feel free to just comment at sabihin niyo yung mga prayer request nyo. If you have questions also about the Bible, you can you can comment. You can watch today. Okay, Ma'am Gina Balanay Bailon from Taiwan. Magandang umaga po. Ang ating pong kasama doon sa isang page ng FB kung saan tayo ay nagla-live din every Tuesday and every Thursday. Inipita ko rin po kayo if you want to follow also ang programa po na kung saan ibinigay po sa inyo lingkod si Brother Rafi ni Jesus itikamang ko. Bueno, si Jesus ang aking sandigan na ginaganap po every Tuesday and every Thursday doon po sa Facebook page LNJ Online Home Radio. I-search nyo lang po yan sa Facebook ninyo at nakita nyo ang LMJ Online Home Radio. I-like na rin nyo at saka i-follow para po magkasama po rin tayo doon every Tuesday and every Thursday night at 8 o'clock to 9:30 p.m. po. If you want to follow. And even sa mga nandyan po sa Hawaii, I'm sorry po dahil last Tuesday hindi po kami nakarating sa radio station dyan po sa Pinoy Power Radio, the number 1 radio station in Hawaii, in where ang nagmamayari po ay isang Pilipina at taga dito sa Lawag City, dyan po sa Santa Rosa, si Ma'am Emmy Ortega Collado Anderson. At saka meron pa kaming programa doon sa radio station dyan po sa KKNE 940 kHz dyan po sa Honolulu, Hawaii, every Tuesday po dito sa Pilipinas 10 o'clock na umaga hanggang alas 12. At dyan po sa Hawaii, ang oras po nila doon ay Monday. Ang araw po ay Monday. Ang oras po ay alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. And that program is Christ is the Answer. And the host is our very own from Lawag City also, from Tangid, from Barangay 45 Tangid, si Brother Marcelino Pablo Gutierrez. Kaya yun po mga kakape, i-take note nyo lang po yung mga yun kung gusto nyo i-follow para madagdagan pa ang ating pong kaalaman patungkol po sa salita ng Diyos. Dahil nga po, ang sabi po ng Diyos, dito po sa aklat ng Matthew, chapter 4, verse 4, "Men shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God." Kaya yun po, huwag po natin kalimutan yan. And while we are there waiting for sa panalangin natin, as I'm waiting for your prayer request, if you have some, gusto ko lang pong i-update po kayo dito po sa Ilocos Norte kung ano po ang nangyayari na sa Ilocos Norte when it comes to this problem, this pandemic that we are facing. Ano na nga ba ang kalagayan ng Ilocos Norte? So sa mga nanonood po, sa mga nanonood po ngayon, dito po ang ginagawa natin. Sometimes I'm reading po yung mga cases, pero minsan hindi na po, basta may update ko na lang po. And just check na rin po ang Provincial Government of Ilocos Norte page para makita po natin. Ilocos Norte has recorded 23 cases. Ayun po, yesterday, that was 6 hours ago. Para masigurado po at mas legit po ang ating pong mga sinasabi dito, kaya dito po natin kinukuha. Kung nagkamali sila, wala tayong magagawa. Basta babasahin na lang po natin ang kanilang pong update. Ilocos Norte has recorded 23 new cases as of 6 hours ago. Ayan po ha, yesterday. So, and sad to say, and this is the sad story, this is the sad thing happened, dalawa po ang namatay kahapon. Ayan po, May 7. So, nakakalungkot po. Ang isa po ay taga dyan po sa Barangay 54 yata yon, dyan sa Kamanggaan, if I'm not mistaken, kung 54 po yon. And yes, yan po ang mga nagkaroon ng problema when it comes to death. Sigurado ka lang po ha kung saan siya. Isa po siyang 55 years old. 55 years old from Barangay 54B, Kamanggaan. 54B ba yung Kamanggaan? Anyway, pinasa ko lang po yun nandito. Yung isa po, wala pa akong makita kung taga saan yung isang namatay. Pero dalawa po ang nakatala dito na update dito po sa Provincial Government of Ilocos Norte page. Kaya ayan po mga kakape, ingat po tayo. At yes, babasahin ko po
kung taga saan itong mga cases na to. Okay, from 34 case, ito po ang mga naitala na mga bagong kaso ng COVID-19 sa Ilocos Norte. From Barangay 23, Lawag City, San Matias. From Barangay Dancel, Dingras. From Barangay 48B, Kabungaan South, Lawag City. Ayan, ingat-ingat po tayo mga kape. 2 years old, kawawa naman po. Barangay 48B, Kabungaan, another one. From Barangay 23, San Matias, Lawag City. Barangay 19, Santa Marcela, Lawag City. Barangay 7A, Nuestra Señora del Natividad, Lawag City. Barangay 7A, Nuestra Señora del Natividad, Lawag City. Isa po siyang Customer Service Representative. Barangay 40, Balatong, Lawag City. Isa pong apur din from call center. Ayan po. BPO. Barangay 44, Sambuanga, Lawag City. 60 years old. Barangay 22, Nagbakalan, Paaway. Barangay Poblacion, Rivera. Barangay 10, San Jose, Lawag City. Barangay 34, Diu, Batak City. Barangay 5, Kalagip, Batak City. Barangay 30W, Bawa West, Batak City. Barangay Subek, Pagudpod. Barangay Subek, Pagudpod, dalawa. Barangay 1, San Joaquin, Sarat. Barangay 48B, Kabungaan South. Excuse me. And Barangay 23, San Matias, Lawag City. 2055 po natin. Barangay 15, Baligat, Batak City. Barangay 40, Balatong, Lawag City. Ayan po ang mga updates ng mga cases. Okay? So, good morning po sa ating lahat mga kape. Isa pong paalala. Yes, I'd like to address this to all of us. Napaka-importante po nito. Mahirap po ang ginagawa ng mga contact tracers po natin. Ano po? So, gusto ko lang pong ipaalam na ang mga protocols po natin, kahit na paulit-ulit po natin ipinapaalala sa mga tao, talagang may mga taong sadyang parang sutil o parang walang pakialam na hindi po sumusunod sa mga guidelines. At saka isa pa po ang napaka sakit na isipin, pinapahirapan po nila ang mga trabaho ng mga contact tracers na kung saan sinasacrifice na nila yung kanilang pong sarili dahil they will be prone to this virus dahil nga po sila ang lumalapit sa mga tao na mga infected, and of course to investigate and to trace kung sino yung mga naging contact nila, yung mga primary contacts, secondary contacts. Yun po yung kanilang ginagawa at napakahirap. As we can see sa Ilocos Norte po, nakita natin kung bakit palobo po yung mga naging positibo. It is because they are doing their job as to make it faster as they can to trace yung mga tao na kailangang maswab o matest. Opo. Now, this is the problem. Gusto ko lang pong i-address ito sa kaalaman ng lahat na marami po ang pumapasok sa mga establishmentos na hindi po nila sinusulat yung tunay nilang pangalan at hindi nila sinusulat yung tunay nilang phone number. Okay? So, there is a bad effect. There is that evil effect of that thing that you are doing, my friends. If you are entering a mall or a grocery store or any establishments that is for the public, and if you are entering there, be sure that you are writing or you write your real name, opo, and your address and your phone number. Opo, bakit kailangan ko gawin yan? Private ang life ko. Sige, private ang life mo. Can you live without the public? Can you live without going to the public? Oo, private. It is your personal number, personal name, personal address. Pero, nakakatulong ka ba?
para ma-resolve ng mas mabilis ang mga problema patungkol dito sa pandemya. So if you go and enter into an establishment, okay, ito po ay paalala ng isang public servant. Okay, kasi isa po akong barangay kagawad. Tandaan po natin yan, kailangan po natin makipagtulungan sa ating pong gobyerno para maging maayos po ang ating pong lagay. Please write your real name and your real address and your real phone number if you have. Kung meron kang email address, ilagay mo na rin kung gusto mo. Anyway, yan po ang paalala mga kakape, dahil napakarami pong gumagawa ng ganyan. Hindi ko alam yung kanilang dahilan. It's like they I don't know why they need to hide their yung kanilang pong mga pangalan o ano. Hindi ko talaga magets kung bakit hindi na binibigay yung totoo. Ayan po, mga kakape. So, thank you very much. Lumahan ang Bukay Froilan. Yes, Froilan, good morning. Kumusta? Kumusta lahat ng mga kasama dyan? Regards na lang sa mga barkada natin dyan. Yan sa Bengkag. Maraming salamat. Dyan sa mga Daka family. At saka sa lahat ng kasama natin dyan. Sina Bombay. Kung nandyan pa sila. Okay, Michael Reynon, good morning. Manang Jenny, Dora Ragasa, Emelda Marcos, Paguyo, Flor de Lisa, Alonso Salvador. Kasin, thank you very much for joining us live. Matagal ka nang hindi nabasa rito yung pangalan mo. Siguro hindi ka nakakasagot, hindi ka nakakasabay. Pero okay lang, at least alam ko naman na nanonood ka. Kahit sa mga post, mga post program natin. Thank you very much, Cas Flor de Lisa, Alonso Salvador. Marilyn Raka Alonso, happy Mother's Day to Nana Siping, and to your wife, brother. Stay safe tayo lahat, and happy birthday to Abirat Mila Domingo Alonso. Happy birthday kay Auntie Mila Domingo Alonso. Ayan, di kasi natin nakita kanina, hindi po nakalagay, hindi po naka-public po yung kanyang birthday. So happy birthday po kay Auntie Mila Domingo Alonso. Jen Aljen, dyan po sa Kent, England. Maraming salamat po, Ma'am May. LC Liberato Kitoriano. Arnel Duques Caripio, dyan po sa Dumalek. Kumusta po kayo dyan, Sir Arnel, Brother Arnel? Peace be with you. And God bless you. Susan Pascual, maraming salamat dyan po sa Mananteng, Susona. Ingat kayo. Brother Rafi, please pray for me na mas lumalim pa po ang aking pananampalataya. More of Him po and less of me. Napakaganda po ng panalangin niya. That should be our prayer, mga kape. That should be our prayer. So thank you very much for that prayer request, Ma'am Gina Balanay Bailon. Yan din po ang aking pong nais. So let us pray that God will make us stronger and make us love His Word in order for us na tayo po ay maging kagamit-gamit sa Kanya, and from time to time, kahit ano po sitwasyon, obstacles sa life natin, tayo po ay naging positive pa rin kahit papano. Tayo po ay nakapagbibigay ng kagalakan sa Panginoon at nilulhati po natin ang Kanyang pong pangalan sa ating pong pamumuhay. And po, maraming salamat, Ma'am Gina Balanay Bailon. Thank you very much for sharing. Manong William Reynon Junior, Manong William Reynon, kahit Junior yan, okay lang yan. Manong Willie, thank you very much. Manang Madeline, kay Piskal, kay Imnas, kay Terdy, kay Auntie Lagring, lahat ng kayo dyan. Glenda Simon sa Gabo, good morning. Uncle Andy Ramos, good morning, Pastor. Stay safe, everyone. Thank you very much, Uncle Andy. At pasensya kayo magdita, agad-anos kayo, malpas tumat lang amin dito nga panagururay. Yan. Edelberto Cañeto Jr., maraming salamat. Vilma Lynn Sagit Agpawa de Greuter or Greiter. Thank you very much, Ma'am Vilma Lynn Sagit Agpawa. Thank you very much for joining us live. God bless you po. Peace be with you. Okay, so ayan po, Kasjemong Jeff Alonso, of course kay Kamalin, and sa ating lahat. Ayan po.
So, Happy Mother's Day sa lahat po ng mga mothers ngayon. Happy Mother's Month celebration. Ray Martin, Annette, Tina, Sarmina Pascual, at sa lahat ng mga kasama natin ngayon. Okay, ayan po. So, tayo po ay manalangin na mga kakape. Yes, good morning Ma'am Edith Abad Lorenzo, and of course kay Sir Romeo Urbana. And yes, ayan. So, let's pray na po. Napahaba po yung ating pong announcement na patungkol po sa contact tracing at sa pagsusulat ng tunay na pangalan every time that you go or enter into a public area na nangangailangan po ng inyong pangalan. Please, tumulong po kayo sa gobyerno. Ano po ha? Let's pray. Our gracious Heavenly Father, we come to you today with thanksgiving and with lowliness of heart. Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo na may pagsisisi sa puso. Pagsisisi sa amin po mga nagawang kasalanan. Dahil sa mga panalangin po namin, at kung nasa sa amin po ang tinatawag na pagiging makasarili, hindi po kayo matutuwa. Kaya Panginoon, sa oras na to, kami po ay lumalapit sa inyo at humihingi ng kapatawaran sa lahat po ng aming pagkakasala. Opo Panginoon, sa lahat po ng mga isip namin na hindi po tama. Sa lahat po ng mga nasabi po namin masama, and to our actions, our behaviors, our attitudes, na dahilan kung bakit kami nakapagbibigay sa inyo ng kalungkutan. Panginoon, patawarin po ninyo kami. Maraming salamat po Panginoon sa pag-aapang ito na kami makalapit muli sa inyo. And here we are, your children. As one of the prayer requests of kapatid Ma'am Bailon, na siya po ay magkaroon ng mas malapit pa na fellowship sa inyo. Nang sa ganon, magkaroon po ng kalakasan sa pagharap po ng mga pagsubok sa buhay, pati na rin po sa mga temptations in which we need that, Lord. We all need that. That all of us might have that sincere service. Na kami ay nakikinig ng salita in order for us to learn and to be corrected, to be encouraged. And especially, Lord, we are listening and learning from your word, not for the knowledge only, but to be a wisdom to all of us. Na amin pong may apply ang mga salita mo na amin po napapag-aralan. Kagaya nga po na sinabi niyo, Panginoon, in James chapter 1 verse 22, but be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own souls. Yan po sinabi niyo sa amin. So, it's not wise for us na kami po ay nakikinig lamang. At hindi po namin ito ina-apply sa aming pong buhay. So, Lord, please give us that desire to apply your words that we can see, and we can let the Holy Spirit to work through us freely. Dahil nga po, Panginoon, gusto po ninyo kaming gamitin, pero the problem is that we don't like to. We don't want to. Dahil sa mga nakita po namin na sa mga naglilingkod sa inyo, marami pang hihirap. Marami po mga pag-uusig.
marami pong mga problema na hinaharap. At totoo po yun. Dahil sinabi niyo, Panginoon, sa inyong salita, and they that live godly in Christ shall suffer persecution. Pero sinabi niyo, Panginoon, sa inyong salita na mapalad ang mga pinapahirapan dahil po sa inyong kapakanan. Mapalad ang mga inuusig, mapalad ang mga pinapahirapan, pinapahiya, mga sinisiraan, mapalad sila kung sila ay kanilang pong inalipusta, inaabuso at sinisiraan dahil sa paglilingkod sa inyo. Dahil sinabi niyo, Panginoon, katulad ng mga propeta at mga alagad ninyo noon na pinahirapan dahil sa pagsunod sa inyo. And that will be our privilege, opportunity to experience as some and many of your disciples, your prophets, experience. And it will be our honor. We should think about that, Lord. Many people don't like to worship you and to serve you because of hardship. But Lord, help us to understand that in this life, on this earth, this is not our final destiny. We are only pilgrims. We are only traveling here. We are travelers. Na lahat po kami, Panginoon, dadaan lang dito sa lupa. Hindi kami mamalagi dito. Dahil nga po may hangganan ng buhay. Ang buhay pisikal. Pero salamat sa inyo salita, Panginoon, that encourage us to continue on despite of hardship, despite of trouble, despite of problems, discouragements, disappointments, even in illness, sickness. Alam po namin, Panginoon, that everything that is happening here are temporary. Temporary lang po. Kaya, Panginoon, help us to set our minds with eternal things. Because doon po ang aming pong final destiny. That's why it's very important for us to know and to be sure that we are your children and you are in us. Panginoon, sa oras na to, kami po ay nagmamakaawa sa inyo. That you please use us. Wala na po kaming panahon. Ang mundo po ay pahirap ng pahirap. Ang mundo po, napakaraming mga problema. Sa mundong ito, napakaraming mga pagsubok na kung saan. Alam po namin na hindi po namin makakayanan kung wala kayo. That's why we are pleading you. Kami po yung nagmamakaawa, Panginoon. Please, gisingin mo po ang mga natutulog po namin mga damdamin when it comes to serving you. Please wait that we will be awakened sa aming pong buhay espiritual. Nang sa ganun makita po namin, Panginoon, kahalagahan ng pag-share ng iyong salita sa iba. Lord, bless all of us. Bless us with good health and strength so that we can do more for you. Lord, sa mga malakas at malusog na kung saan wala silang ginagawa o nahihiya na ipakita na sila po ay anak ng Diyos sa mga tao, that you please give us that courage. Please, Lord, use us effectively. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataong ito. In general, Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo ngayon that you may please touch the bodies of the sick. Sana po na mga nag-recover and alam niyo po kung sino sila. We pray that you may please heal them. Touch their bodies, Lord. I may not mention their names, pero alam niyo po kung sino yung mga palagi namin pinapanalangin, that you may please help them, even their problem sa kanilang po pamilya, sa kanilang po mga kamag-anak, sa kanilang po mga kapitbahay, sa kanilang po mga kasama sa buhay. We pray that you may please help us all. Give us humility, Lord, Panginoon, and we pray also for the healing of our friends, our relatives. And we thank you very much, Lord. And I know, and we know, that Thou knowest them.
Bless our country, Lord. Bless us also wherever we are. Please protect us from this pandemic. And we are pleading, Lord, please end this pandemic. Sa mga naka-isolate, sa mga naka-quarantine because they were infected with the virus, please, Lord, palakasin mo po sila. Please, Lord, give them patience. At sa mga naka-isolate, Lord, please give them patience. Matatapos din ang lahat ng ito. Sa mga nawalan po ng minamahal dahil po sa mga sakit at sa virus na ito, I do pray that you will please comfort them. Maraming salamat po. We thank you very much, Lord, for everything. Lord, please work in the life of Cas Eugene Sobera Asuncion. Please, Lord, heal him. Panginoon. Kay Manang Elizabeth Cirilo. Kay Janelle Sharp, Natalie Cheng. And we pray, Lord, for all of us, our sicknesses, our illness. Kung meron man, Panginoon, please, pagalingin mo po kami. Panginoon, maraming salamat po for this time. We thank you, Lord, for your word, na kung saan ito po ang aming pong pagsasaluhan, pampalakas po ng aming pong buhay spiritual. And Lord, please keep us healthy. And Lord, we thank you very much. We ask all these things. We thank you and we praise you. Lord, please teach us today. Teach us today. In Jesus Christ's name. Amen and amen. Thank you very much mga kape for your patience and for joining us. We pray. And I do believe as we prayed, kayo rin po ay nanalangin and you are whispering those prayer requests to our God, whether they are special requests or a spoken request, whatever na hinihingi sa Panginoon. Tandaan po natin, we must believe na ang Diyos po ay nakikinig po sa atin, not unless tayo po ay mga kaaway na ayaw po natin silang patawarin. Tandaan po natin, pag hindi raw natin pinatawad ang ating mga offenders, hindi rin po tayo papatawarin ng Diyos. And that sin will stay or remain in our hearts. That's why it's very important for us, though they will not come and ask for forgiveness to us, we should forgive them. Yan po tinatawag nating one-way forgiveness. Na kahit hindi sila humihingi ng kapatawaran sa atin at lumalapit o lumuluhod, nandyan tayo, handa tayong magpatawad sa kanila kahit hindi man sila lumapit o mag-text o mag-message man lang sa atin. Tandaan po natin yan. It's very important for us to have that clear conscience every time. Po. Happy birthday sa lahat po ng mga birthday celebrants, sa mga mag-anniversaries, and of course sa mga mothers. Happy Mother's Month celebration. Happy Mother's Day po sa inyo. God bless you and may God will give you enough strength and health na sa ganon meron pa kayong kalakasan na i-google at buhay na i-google sa inyong pamilya. And of course, let us remember, first thing and foremost, yung ating pong paglilingkod sa ating pong Panginoon Diyos. Huwag po natin kalimutan yan. Okay, sa mga prayer request po natin, huwag po natin kalimutan. If you remember to pray, if God will work in your life at ipaalala niya yung mga prayer request, ipanalangin po natin, ha? Okay, so let's proceed po sa ating pong pinag-usapan na kung saan it deals with our anger. Po, yan po yung madalas na pag-usapan natin dito. Dahil it is normal for a person to react in the situations and circumstances that will come to us as allowed by God to test us, to see and for us to know, to learn from these circumstances and situations of life. Hindi ko alam, hindi naman ako bulol sa araw kung bakit mabubulol ako rito. Anyway, ngayon, ito mga kakape, I just want to share this because this is very important na ating pong pag-usapan dahil kahapon nga po pinag-usapan po natin what are the tandas, what are the signs of having this problem of anger. Ano yung mga lumalabas sa atin? Yung tinatawag na yung irritability. Nairita po tayo, madali po na mairita, and we are so impatient. We have that character of impatience dahil nga po sa ating pong bitterness o sa ating pong anger, and we have that raising of voice. Yun, madalas po tayong napapasigaw
kakunting iritasyon, nagre-react po tayo. Tandaan po natin, we cannot change situations and circumstances of life, but we can change how we react to them. Tandaan po natin yan. So, in the reaction that you will bring out, it is based on your decision. Kung pahintulutan natin na ang ating emosyon ay magbo-burst ng dahil sa mga situations or circumstances na dumarating sa ating buhay, nagkaroon po tayo ng problema. That's why before na may lumabas na mga negatibong mga elemento sa ating buong kaisipan at sa ating pagsasalita, kailangan po natin isipin, God allowed these situations and circumstances of life to test us because tandaan natin, ito ay mga pinagkatiwala sa atin for us to grow, for us to become stronger, and for us to become useful in the work where God gave us as we are still alive here, as we are still breathing, as we are still strong and in good health. Yun po yun. Kaya, ano nangyayari pag tayo mayroong bitterness o galit? Kaya nagkaroon po tayo ng yung matang agila na sinasabi na kung saan parang nanlilisik ang ating mga mata. Dahil nga, though we are wearing face mask, makita po natin na may galit po sa ating pong puso, sa ating pong meron po tayong bitterness o sama ng loob dahil po makita yan sa ating mga mata. Yun po yun. And hurtful words, those are the signs na madali po tayong makapagsalita ng masama, and sometimes though we are answering a person, when we are replying to a person in whom kahit na hindi po kasama doon sa problema, na pabalibag po at mali po yung dinig nila, may problema pa sa pandinig nila sa ating pananalita, because as we have this what we call yung instinct na sinasabi, na minsan tama yung instinct natin, minsan mali, pero karamihan at kadalasan dahil po sa ating bitterness, mas madalas po na makakapagsalita po tayo ng masama, at the way we talk, the way we respond to them is mayroon pong kasamang sama ng loob o yung harsh, napaka-harsh mo o parang ganon. And explosive emotions, anong ibig sabihin nito? Yung pagdadabog, naging mabigat lahat ng ginagawa, madali ka ring mapagod dahil po dyan, at kung ating pong bubuksan, we slam the door, and sometimes we are walking like a giant. Diba? Yun yung mga naging bunga nito. Yung mga signs ng ating pong tinatawag na anger. Okay, relational breakdown. Dahil po sa ating pong anger, marami pong nakakat off, marami tayong nasusugatan, at marami tayong hindi napapansin ng mga tao, even our housemates, even our workmates, our classmates, whatever you call that, na mararamdaman po nila yun, that there is something between you and them. There's that big gap na kailangan pong matanggal, and because of that, if we will allow that to happen, ano mangyayari? Magkaroon po ng malaking kasiraan sa buhay natin, sa relasyon, sa ating pamilya, sa ating komunidad, sa ating grupo. Yun po ang mangyayari. And one thing more, dahil po sa anger, mayroon tayong tinatawag na attitudes of superiority. Ano ibig sabihin nun? Ayun nating maturuan. Dahil sa ating anger, close ang mga opinions, mga options, mga suggestions ng ibang tao. At we feel like we are only the one who is right. Yun po yun. Kaya dahil po sa pride yan pride and anger, magkasama palagi yan. So tandaan po natin yan. And one thing more, and lastly, yung physical tension na sinasabi. Na dahil yung physical tension na sinasabi, ito po yun. Anger causes the jaw muscles to tighten. Dahil nga po sa galit natin sa inis, kinakagat po natin yung sarili nating ngipin, nagdaano po yan, nagkikiskisan, na it will cause our teeth even to become weaker. We are making our teeth weak. At sa ating pong mga bones, sabi ng Biblia, kung meron tayong problema sa ating pong sa how we deal with our anger, at hinahayaan lang natin niya, it is
autoimmune disease na sinasabi na sinisira po natin ang ating sarili, and even our bones will become dry. Yan po yun. Tandaan po natin, sa bones po natin nanggagaling yung mga fresh, new blood na kung saan ito po yung nagbibigay sa atin ng buhay, yung dugo, buhay sa katawan. Kaya if hayaan nating ang galit ay maghari sa ating pong puso at emosyon, siyempre, babagsak din po ang ating pong katawan. Huwag po natin kalilimutan yan. And when it comes to physical tension, yan po yung tinatawag na kahit na napakasimpleng bagay dahil nga po hinahayaan natin ito sa ating pong buhay na magtrabaho, ano mangyari? Madalas na napapaaway po tayo. Nakipag-wrestling, nakipagsabunutan, nakipagbanatan ng salita, nakipagpataasan ng boses, wala naman sa birit contest. Yan po. So, napakahalaga po. Wrath and bitterness are not pleasing to God. Hindi po nakakaaya-aya, hindi po nakakatuwa sa Panginoon. Pag meron po tayo tinatawag na pait sa manaloob o yung tinatawag na puot o galit. Okay? And the presence of anger should serve as an alarm that something is wrong. So, kung meron ka ng naramdamang galit sa puso mo, that should alarm us to stop. We should count it as an alarm na sasabihin natin, oops, ihinto ko na to. Bakit? It will affect our health and it can cause worse or greater or bigger problem. Opo. Kaya feelings of anger should lead us to respond to a situation of or offense with wisdom and forgiveness. Yun po yun, yung key doon, forgiveness. Kailangan po natin matuto yung tinatawag na action agad, yung tinatawag na matuto tayong magpatawad agad-agad. Yun po ang gusto ng Diyos, dahil ayaw ng Diyos na masira ka, ayaw ng Diyos na mapalakihin pa ang problema ng bawat isa. And we as children of God should act and do our responsibility as God gave us this what we call a ministry of reconciliation, o yung tinatawag na magiging peacemakers po tayo. Okay? We are peacemakers. We should not be troublemakers. Amen? Yan po. Ang sabi po ng Ephesians chapter 4 verse 26 to 27. Ito ang sinasabi hanggang sa 32. Nabasa na po natin yan, yung be angry and sin not, and let not the sun go down upon your wrath. Okay? And one thing more, ang sabi ng Diyos, dito po sa Ephesians chapter 4 verse 30 to 32, let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you. Yung galit, puot sa manaloob at lahat ng mga bagay-bagay na nakakarumarim, o ibig sabihin yung mga bagay-bagay na nakapagbibigay po sa atin ng mga bad actions, be put away from us. Tanggalin daw natin to, layuan natin to with all malice. Okay? Ibig sabihin, wag mo siyang pahintulutan na maghari. Wag natin hayaan na sila yung pabalik-balik na maghari at na magbibigay sa atin ng tinatawag na paulit-ulit na pagkakasala ng ganyang emosyon. Dahil nga po, let us remember, again, I will tell you this, circumstances and situations that will come in our lives, we cannot change them, but we can change our reactions. Apo, kailangan po natin tatandaan yan. So, ano gagawin natin? And be ye kind one to another. And be ye kind. Maging mabait tayo. Maging mabait tayo sa iba, sa lahat. Tender-hearted, magkaroon tayo ng pusong mamon, forgiving one another, pagpapatawad sa bawat isa. Dahil katulad po ng Diyos, dahil po kay Kristo, sa kanyang pong kapakanan, pinatawad po niya tayo. And praise the Lord for that. So, ang sabi ng Proverbs 17:22, ito pong sinasabi mga kakape. Proverbs 17:22. A merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit drieth the bones. So, ang maligaya at masayahing puso para daw itong mabisang gamot.
na nakakapagaling sa ating pong mga sakit. Okay? Because if we have that clear conscience and a joyful spirit, we have what we call bright countenance sa ating pong katawan, sa ating pong physical feature, na kung saan pati yung ating pong katawan ay nagiging masigla. Ayan po yun. But a broken spirit and this cause of anger and unforgiving spirit, yung broken spirit na ito, it dryeth the bones. Sinisira po ang ating pong mga buto. In where masisira din po ang sirkulasyon ng ating pong mga dugo sa ating pong physical. Kaya po tayo ay na mas madaling mag-deteriorate. Kaya sinasabi nila, yung mga taong laging mainitan ng ulo at laging nagagalit, mas madaling tumanda ang kanilang pong pagmumuka. Yun po ang sinasabi nila, and there's katotohanan for that when it comes to science. Okay? Now, let's study the effects of anger according to health experts. Okay? Physical effects of anger. Makinig kayo sa sinasabi ng mga experts tungkol sa anger. Anong sinasabi ng mga doctors, ng mga psychologists, mga psychiatrists, di ba lahat na yan? Ilagdag na natin yan, pati yung mga nasa mga counseling departments. Ano ang physical effects ng anger? Ano ang ibubunga ng pagkaroon ng galit o inis, iritasyon, and whatever na kasama at kawangis at katulad nito na isang bagay na madalas lumalabas sa ating pong mga reactions sa mga kinikilos po natin. Anger triggers the body, yung tinatawag na fight or flight. Yun po yun, yung lalaban ka o hayaan mo na lang o iiwanan mo, parang ganon. So, other emotions that trigger this response includes fear, lalo na pag may takot ka, excitement, and anxiety. So, ito ba mangyayari pag meron po tayong anger? The adrenal glands, yung adrenal po natin, yung adrenaline po natin, it will increase. Okay? Yung tinatawag na yung the adrenal glands flood the body with stress hormones. Kaya na-stress po tayo. Madalas po tayong may stress dahil po sa galit, such as adrenaline and cortisol. Ano yun? Grabe naman kung binabasa mo, brother Rabi. Ano ba yung adrenaline? Yung adrenaline na yan, yung nagpapabilis ng tibok ng ating puso. Okay? Adrenaline increase your heart rate, elevates your blood pressure. Of course, pag mabilis po ang tibok ng puso natin because of our anger, yes, the more we need air to breathe. Kaya ang isang ginagawa ng mga tao pag nagkaroon sila, they make him to relax, minapahanginan sila, tapos dapat huminga sila ng malalim, inhale and exhale. Ayan po yun. Elevates your blood pressure, pati yung ating dugo. Kaya bumibilis, kaya umiinit pa pakiramdam. That if you will not take care of it, ang mangyayari, ma-high blood po tayo. Baka ang problema, yung dugo mapunta sa utak. Naku, mas malaking problema, magkaroon po tayo ng heart attack because of that. So, cortisol, ano naman yung cortisol? The primary stress hormone. Yun po yun. Yun po nagbibigay sa atin ng stress. Yung cortisol na yan. It's because of anger, adrenaline and cortisol, magkasama po yan. So, nag-high blood po tayo. We have that problem of air that is coming in and coming out because of this. Dahil po sa bilis po ng tibok ng puso natin, kailangan po natin na mas maraming oxygen, and where pag hindi po natin naibigay yan, naku, maglalak po yung mga hangin papunta sa utak. Ano mangyayari? Baka dugo na ang papunta doon dahil po sa ating pong pagiging high blood. And what will happen? Stress. Problema. Malaking problema po yan, mga kakape. Okay? Ano pa? Health problems with anger. The constant flood of stress, chemicals, and associated metabolic changes that go with ongoing unmanaged anger. Dahil hindi po natin namamanage ang ating pong galit, ano mangyayari? It may give
harm to many different systems of the body. Yun po yung dahilan eh. Kung may galit ka, may sama ka ng loob, hindi ka nakakatulog na maimbing, hindi ka rin nakakain ng tama. So talagang babagsak talaga yung katawan natin. Some of the sort of long-term health problems, yung mga pwedeng maging bunga nito ay ito. Headache. Ang sinasagot na lang natin, sinusumbong na naman ang migraine ko. Parang gano'n. Hindi gano'n. Headache is part of that. Dahil hindi po tayo marunong umintindi na ang anger po na yan, napakalaking damage po yan sa ating pong health. Kaya huwag nyo sabihin, mga kakape, na ganyan ka na lumaki, and we need to understand you. Yes, we understand you. We know that we have that problem of anger. Hindi naman ibig sabihin na hayaan na lang natin yon. We should learn. We should learn to stop that. We should learn to avoid that. We should learn to tinatawag na to forgive and to give to the Lord. Because ang sinabi ng Panginoon, casting all your care upon Him. Huwag nating problemahin ang mga problema ang dumating sa atin dahil ang problema na yan, pag pinoproblema natin, lalong lalaki ang problema. Bibigat ang problema. That's why God wants to help us. Yun yung sinabi ng Diyos. Ibigay natin sa Kanya, casting all your cares upon Him. For He carried for us. Yun po yun mga kakape, napakahalaga po nun. So meron po tayong tinatawag na headache, magkaroon ng headache, sakit sa ulo dahil sa ating pong galit. Digestion problems, yun yung sinasabi ko sa inyo. Hindi maayos po yung pagdadigest ng ating pong tiyan, kaya magkaroon, hindi normal, hindi normal, such as abdominal pain, insomnia, hindi nakakatulog na mahimbing, increase of anxiety, nagde-nervyos, lalo na, nagiging problematic po siya. Depression, high blood pressure, skin problems. Bakit skin problems? Hindi ka nakakatulog na maayos eh. Kaya yung ating pong mga skin, nag-open po yung mga tawag doon. Basta meron tinatawag na open dito, na kung saan, pag pumasok ang lamig, o pumasok ang tubig, o yung ating pong mga natutuyong mga pawis, that cause us more problem when it comes to our health. So, such as eczema, okay, heart attack, stroke, yun po yung mga mga pwedeng mangyari. Alam niyo ba na dahil sa ating pong galit, ito ay pinagmulan ng maraming sakit at mga yun. It is an autoimmune disease na sinasabi, which means that the body, yung ating pong sarili, yung ating pong katawan, sinisira ng kanyang sarili. Dahil po sa galit. Ito yung sinasabi, it is an autoimmune disease, which means that the body destroys itself. That's why madali po tayo maghina. That's why yung mga nag-high blood, hinang-hina po yan. Yung mga may galit, madaling, alam mo pag nagagalit ka, pag meron kang problema sa anger, subukan mo magtrabaho na nagdadabog. Lalong mas maraming energy ang mawawala sa'yo. Mapagod ka, pagod na pagod ka. At yun na naman ang maging dahilan, nagalit ka na naman dahil gusto mo magpahinga, hindi ka na magpahinga dahil marami pang dapat gawin, marami pang dapat ayusin. Kaya na-stress po tayo lalo because of this galit. Okay, let us take a look of some verses in which nakakatulong po sa atin dito. Sa James chapter 1 verse 19, itong sinasabi. James chapter 1 verse 19 and 20. Wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. Na dapat maging listo po tayo pagdating sa pakikinig. At maging magpakupad sa pagsasalita, maging mabagal, maging careful sa pagsasalita, at maging slow din sa pagkagalit. Slow to anger, magpakupad sa pagkagalit. For the wrath of men worketh not the righteousness of God. Dahil sa ating paggalit, hindi po natin magagawa yung mga pinapagawa sa atin ng Diyos na mga tinatawag na matutuwid na gawain. Okay? Dahil hindi po ito kasama sa karakter ng Diyos, yung anger na katulad ng anger natin. Okay? Now, in Proverbs 29:22 and verse 23, an angry man stirreth up strife. Ang galit daw na tao, lalo niyang ginugulo o sina-challenge o ini-ignite yung problema o yung conflict, whatever the conflict that we have, yung hindi pong pagkuunawaan, lalo pong
magagatungan yan. Kaya kung galit ka, lalong magagatungan yung mas malaking problema at mas lalong lalala ito. Okay? So, tandaan po natin yan. And a furious man abounded in transgression. At yung laging nagagalit na tao, ito yung mga taong nagmamadali palagi, at sila ay sa kanilang mga decisions, marami pong mga mali na ginagawa nila. Kaya mas lalo silang napapahamak at napaparami yung kanilang nagagawang kamalian o pagkakamali. So, yan po. A man's pride shall bring him low. Ang taong mapagmataas, siya po ay ibababa. Siya po ay babagsak. But honor shall uphold the humble spirit. Pero, yun, igagalang ang mga mapagpakumbaba o may kababaang loob. Last verses. Nababasahin ko. Our time now is 6:31. Lumagpas na naman po tayo. Proverbs 15:17. It better is a dinner of herbs where love is than a stalled ox and hatred within. Oh, ganda nito makinig. Mas mainam daw na kumakain ka o ang ulam mo ay gulay na may pag-ibig kaysa kumakain ka ng bulalo o ano paman na sinabawang baka na meron kang galit sa puso mo. Ulitin ko. Mas mainam na kumakain ka o ang ulam mo ay gulay na may pag-ibig kaysa kumakain ka ng napakasarap na karne ng baka, paksiw, bulalo, sinanglaw. Kahit ganun ang ulam mo, kung meron kang hatred o galit sa puso, mas mainam daw yung kumakain ka ng gulay na may pag-ibig. A wrathful man is stirred up strife, but he that is slow to anger appeaseth strife. So, kung dahan-dahan po tayo, hindi tayo basta-basta nagagalit, we have time to think of not doing or allowing the anger to burst out. Kaya tandaan po natin 'to. Gusto tayong gamitin ng Diyos. Tandaan natin 'to. Gusto tayong gamitin ng Diyos ayon sa kanyang disenyo o layunin para sa atin. Pagkatatandaan natin na ang dahilan ng pananatili natin sa mundong ibabaw ay upang iwalhati ang Diyos. Yan po ang dahilan. We are not here for our own selves. Kailangan nating pangangalagahan ang buhay upang maging kagamit-gamit o kaaya-aya sa kanyang harapan. So tandaan po natin, iwas-iwas tayo sa mga masama at ikakasama ng ibang tao. Iwasan natin magkaroon ng sama ng loob. Kailangan at lagi tayong handa na magbigay ng kapatawaran sa ating mga minamahal at sa ating mga kaibigan. Okay, our time now is 6:33. That reminds us about Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yan po ang sinasabi ng Diyos. So, let us always remember, in everything put God first. In all thy ways acknowledge Him, and He will direct their paths. Yan po ang sabi ng Diyos. And the Word of God is a lamp unto our feet and a light unto our path. So very important for us, huwag tayong magsawa sa salita ng Diyos. In Word, tanggapin po natin lahat ng corrections. And kailangan natin panalangin sa Panginoon that His grace will work through us so that we can do more for God. Because we are here for Him. We are here to serve God. At tandaan natin to, lahat ng ating ginagawa, let us always involve God in our lives. Maraming salamat sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakilan namin Diyos, maraming salamat po for your love. We thank you for everything. We thank you for the teaching. Please bless us all and all our prayer requests, Lord. Lord, dinudulog namin sa inyo. Bless the birthday celebrants, to those who also celebrate the anniversaries. Lord, please give them more birthdays to come, good health. And Lord, please use this another chapter or this new chapter of their lives, that you will be glorified in everything that they do and everything that we do. Maraming salamat po naman. Muli, patawarin nyo kami sa aming mga pagkakasala. Bless all the viewers and all the listeners. We thank you very much, Lord. We thank you and we give you all the glory. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Okay, let's play now the birthday song sa mga birthday celebrants. At maraming salamat po sa inyo. Huwag muna kayong alis kung gusto nyo. Mabasa ko muna yung mga comment nyo if meron. And we'd like to
greet the birthday celebrants for this morning. Okay, happy birthday to Jumar Ancheta, to our batchmate Sandra Donrigue na nandun po sa Lawag City, then po sa CSWDO, okay, a social worker. So thank you very much, Ma'am Sandra Donrigue, for always joining us, and God bless you. Happy birthday to Helio Corpus, isa pong deaf ito, hindi po yung secretary namin ha. Okay, kay Lea Miguel, kay Makin Ace Villasante Asuncion, kay Ma'am Elsie Bermudez, happy birthday. Kay Mary Ann Semanero, ayan po, happy birthday sa inyo lahat. And to those who are celebrating their birthdays today, maraming salamat sa inyong lahat. Okay, happy Mother's Day to Nana Ziping and to my wife. And of course, stay safe tayo lahat, and happy birthday to Abirat Auntie Mila Domingo Alonso. Happy birthday sa inyo. Thank you very much, Sir Sergeant Corpus, Sergeant and Emerita Corpus of San Francisco, California. Greetings to all the celebrants. Thank you very much, Sir Sergeant and Ma'am Emerita Corpus. Amen. Thank you, Lord. Walang hate, dapat puro love lang. Thank you, preacher, and God bless you always po sa lahat ng kakape. Maraming salamat, Sir Mina. June Veriasanya. Ayan. Okay. Maraming salamat. Happy birthday. At hayaan niyo po ako na patugtugin ito. Sa mga papasok na sa trabaho, please take care of yourselves. Maraming salamat for joining us. And this song is dedicated to all the mothers. And this song was sung by Eddie Peregrina, one of the tinatawag na mga veteran singers sa Philippine music industry. Minamahal kita, Inay. Happy Mother's Day at month celebration. Mga mothers, thank you very much for all sacrifices. Happy Mother's Month, Happy Mother's Day ulit. Thank you very much, Sir Benz, Ma'am Deborah Pedro Valdivino. Irene Laborte, thank you very much, Cassie. Myrna Munoz, thank you very much, Mana. Edwin Aturile, Sergeant Cruz, Jennifer Sahagon, salamat po. Marcelino Pablo Gutierrez, brother, good morning. Impanggal daw ni tita. Maribel Coloma, Pagsipra, dyan po sa Bacara. Evelyn Rafael Lagasa, Jeffrey Rosales, good morning. God bless you. Maris Alresquiel Baltasar, maraming salamat po. Good morning. Gina Balanay Pailon, maraming salamat. Sir Nemesio Alipio Jr. Katrina Ponce de Garito, and of course kay Chris de Garito, good morning. Thank you very much. Reynel Gapusan sa Isuitan. Reynel, hello. Shout out sa iyo. Thank you very much sa lahat ng mga nandyan sa Pintar, Jaton, Salpas. Maraming salamat. Faye Lesel Manada Tomas, maraming salamat. Lisel, God bless you. Auntie Mila Domingo Alonso, happy birthday. Thank you very much, Auntie. Benita Hernando, Joshua Keller, Pasunsyon. Thank you very much. Irene Despicio at Domingo, thank you very much po. Sa ating po punong barangay, kami ng Jerry Corpus Alonso, maraming salamat po sa kanyang pamilya. Ronak Alim, good morning. Jomar Ancheta, Auntie Aldrina Valeriano Ramos, Liz Gawat Pamorca, maraming salamat. Dordalisa Alariao, Merlin Didizon, dyan sa Taif, Saudi Arabia. Princess Billy Lagua Marcos, Siri Sampayan, Gary Sampayan,
Divine Bisquera Lumabaw, maraming salamat. Raquel Bumalag, Kadyo, Joseph, at sa lahat ng mga kasama natin ngayon, Edith Abad Lorenzo, at sa lahat-lahat ng mga kasama natin ngayon. God bless you all mga kape, maraming salamat. And it's now time for me to say goodbye for today. Thank you very much, Pastor Raul Burha, for joining us live. And of course, Sir MJ, Aduk Putoy Juan, ang ating pong host at doon po sa LMJ Online Home Radio. Thank you very much. If you want to follow also that, and we have a program there every Tuesday and every Thursday. Thank you very much, DJMJ. God bless you po from Marcos, Ilocos Norte. Please give my niece Jessamine Baptista of San Lorenzo getting married today to Michael Fiesta from Tita Emerita. Michael Fiesta, taga ano po yan? Taga saan po si Michael Fiesta? Manang Mercy Ragasa, thank you very much. Happy Mother's Day, Happy Mother's Month po sa lahat ng mothers. God bless you po, mothers. Thank you very much for your sacrifices. Thank you very much. Including my wife and of course my mother. Okay? Taga saan po yung Michael Fiesta, Ma'am Emerita? Gusto ko na ano lang po para kilala ko po siya. So, from San Nicolas. Okay. So, hindi yung sinasabi ko. Pagkapangalan lang. Okay, Sonny Boy, maraming salamat. And happy wedding day. Pakishare na lang po ito sa kanila. Happy wedding day to Michael Fiesta and of course to Jessamine Baptista dyan sa San Lorenzo, San Nicolas. Ayan po. Happy wedding day sa inyo lahat. We wish you Merry. Ayan po. We wish you that you will have good vibes and a closer relationship sa lahat po ng taon na nagkakasama kayo. And we wish na wala pong maging problema na magkakahiwalayan. But let us always think about God, that your relationship, you put God first. Okay? Let God be the center of your marriage sa ating lahat. Okay? Maraming salamat po. So this is Brother Rafiz, Kiraut Paeng. Lagi nagsasabi ko sa inyo, maraming salamat po for joining us in our morning coffee devotion. Sa lahat ng situation sa ating pong buhay, mapa-negative o positive, let us always remember, unahin po natin ang Diyos. Amen? God first. Stay safe, do good to others, follow the guidelines, support the LGUs, respect the frontliners, share your blessings, pray for our family, our community, our country, and let us pray for the world. Good morning, Maricel Ricardos Bagasol. Thank you very much. And God bless us all. Mabuhay, aloha, mahalo. Ayan, mahalo. And I love you all.